Chapter 10. Umaawit pa siya habang naglilinis ng mga vase, kahit ngayon niya lang makalimutan ang lahat. Hoy Stella! Sigaw niya sa kaibigan niyang naglalakad na papalapit sa kanya. Inis niya itong binatukan pero tinuwanan lang siya ni Stella dahil naalala niya kung paanong kumari pa ng takbo si Mia kanina, nakalimutan yata niyang nakaskirt siya. Bakit mo ba ako niloko? Malay ko bang maniniwala ka kaagad sakin? Ganun mo siya kagustang iwasan. Gagey hahaha alam mo ba yung itsura mo kanina hahaha, hindi ako makahinga sa ketetawa sayo. Halos walang tigil niyang tawang saad, poker face lang naman ang mukha ni Mia na pinapanood ang kaibigan na pinagtatawanan siya. Oo na, titigil na, wika niya subalit impit pa rin ang tawa niya dahil hindi niya ito makalimutan. Gustong gusto mo talaga akong pinagtatawanan no? Huwag mong sabrohan dahil baka isang araw magising ka na lang wala ka ng kaibigan. Ito naman masyadong seryoso, bakit naman kasi kumari pa ka ng takbo kanina kung pwede mo naman siyang batiin? Sino bang nagsabi sa'yong tumakbo ka? Napabuntong hininga na lang si Mia sa kasamando sa malamig na pader. Nahihiya talaga siya kanina dahil hindi niya inaasahan na magkakasalubong din silang dalawa. Nagkita raw kayo kanina ni Sir Aiden. Sinabi sakin ni Kirsten na sabihin sa'yong pinapapunta ka niya sa office niya. Ayoko, ilang beses ko bang sasabihing ayaw ko? Bakit sakin ka nagagalit? Di sabihin mo sa fiancé mo no? Bakit nga ba niya ibabilang ang galit niya sa mga katrabaho niya? Bagsak ang balikat niyang idinikit ang katawan sa pader. Basta ayaw niya, bahala siyang maghintay, hindi siya pupunta. Kaya na pati kumain, nakakagutom na. Hinayla na ni Stella si Mia, tamad na namang maglakad. Kanina ang sigla-sigla lang, para kasing nases Ira ang araw niya kapag naririnig niya ang pangalan ng boss nila. Ano pang ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ni Kirsten nang makita niya si Mia na nasa upuan na. Napasapaw na lang si Kirsten sa noo niya dahil talagang hindi pumunta si Mia sa office ni Aiden. Bahala siya dun, napapagod na ako kaya huwag niya na akong paglikerin pa. Pagod niya ng sagot sa kahinintay ang inorder niyang pagkain. Inis na umupo si Kirsten dahil sa katigasan ng ulo ni Mia. Si Sir Aiden na ngayon ang gusto mong paghintayin, kung ibang babae yan baka kumari pa na ng takbo. Komento pa ni Sarah. Di gawin muna nilang boyfriend ang fiancé ko kung kaya nila. Saka hindi porket boss ko siya susundin ko na lahat ng gusto niya, sumusobra naman na siya. Daldal niya kahit may laman pa ang bibig niya ng pagkain. Sabay-sabay na napapailing ang mga kasama niya, kumain na lang din sila. Magdahan-dahan ka nga parang may mga agaw ng pagkain mo Suway ni Stella dahil tila nagmamadaling kumain si Mia. Nagugutom ako sagot niya sa kamuling samubo ng pagkain. Tahimik na silang lahat na kumakain, kung may naririnig man silang ingay iyon ay ang galing sa iba nilang kasamahan at ingay ng mga kubyertos. Tandang padamdam. Kain po sir, sabay-sabay nilang saad dito pero tumawa lang si Mia. Hindi nyo na ako maloloko ngayon, galingan nyo pa sa pag-arte, yung dapat ay mapapatakbo ako kagaya ng kanina. Hindi naman pumupunta ang bakulaw na yun dito, dapat yung makatotohanan naman kapag bibiruin nyo ako. Nakangisi niyang saad. Gusto ng sampilan ni Stella si Mia dahil sa kadaldalan nito. Kung ganun ako yung tinatakbuhan mo kanina at sinabihang bakulaw. Mahina niyang bulong sa tenga ni Mia, napatigil sa pagkain si Mia sa kanya nilingon sa gilid niya si Aiden pero naibugan niya na lang kay Aiden ang laman ng bibig niya dahil sa sobrang lapit nito. Naipikit ni Aiden ang mga mata niya dahil sa samaboy na mga kanin sa mukha niya. Oh my God! Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Gulat niyang tanong sa kamabilis na tumayo at pinunasan ng tisyo ang mukha ni Aiden. Bakit mo kasi inilapit yang mukha mo sakin nagulat tuloy ako. Dagdag pa niya, tipid nang umiti si Aiden dahil kinakalma niya na ang sarili niya. Tuwid siyang tumayo saka pinunasan ang mukha niya. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Nakayuko na si Mia at pinaglalaruan na ang mga daliri niya. Akala niya kasi binibiro pa rin siya ng mga kaibigan niya, totoo naman kasing hindi pumupunta ng cafeteria ang boss nila. Answer me, ako ba yung sinasabihan mong bakulaw? Nakagat ni Mia ang pang-ibaba niyang labi sa kaumiling. Bakit naman sa nakita tatawaging bakulaw? Nagkakamali ka lang. Are you avoiding me? Napaangat ng tingin si Mia. Of course not. Why would I?
Kinakabahan niyang tanong, pinipigilan naman ng mga kaibigan niya ang mga tawa nila dahil mukhang pinukpok na kuhol na ngayon si Mia. Akala mo kung sinong ang tapang kanina dahil wala si Aiden. Hindi ba at ipinasabi kong puntahan mo ako sa office ko? Ano ba kasing gagawin ko dun? Para pa niyang batang tanong. Of course we're going to eat together, ano pa ba iniisip mo? Bahagyang inilapit ni Aiden ang mukha niya kay Mia kaya naibaba niya na naman ang tingin niya. Kinikilig naman ang mga nanunood sa kanila. Wala, ano pa ba kasing iniisip mo? Mahinang balik tanong ni Mia. Lumayo na si Aiden sa kanya saka siya hinawakan sa kamay niya. Let's eat in my office. Hindi gumalaw si Mia sa kinatatayuan niya kaya nilingan siya ni Aiden. Pero kumakain na ako, kung gusto mo ikaw na lang saka si Raul. Napabuntong hininga si Aiden kaya binitawan niya ang kamay ni Mia saka hinaila ang isang upuan malapit sa kanya at naupo. Anong ginagawa mo? Give me a food here, I'm gonna eat here. Utos ni Aiden, hindi pinansin ang tanong ni Mia. Alam ko namang hindi ka sanay sa pagkain dito dahil may personal chef kayo. Dun ka na lang sa office mo. Parehong pagkain lang din naman yan saka chef din yan ng hotel so it's okay. I just want to be with my fiancé while eating. Pidgel ang kilig ng mga nakakarinig sa kanila pero si Mia naiinis na dahil iniiwasan nga niya ang boss nila tapos makakasabay pa niyang kumain. Ano ba kasing nito ngayon at nakabuntot kay Mia? Maupo ka na girl, hila sa kanya ni Sarah, wala nang nagawa si Mia kundi ang maupo katabi ni Aiden. Nagpapakiramdaman naman ang iba dahil hindi naman sila sanay na makasabay kumain sa cafeteria ang boss nila. Ang kaninang maingay na paligid ay tumahimik, tila ba may dumaang kung ano dahil bigla nang tumahimik. Tingnan mo kung anong nagagawa mo. You're making them uncomfortable Aiden. Usual ni Mia, abala na ngayong kumakain si Aiden at hindi niya na pinapansin ang nasa paligid niya. Just eat, don't mind me here, iyon lang ang nasabi niya. Napairap na lang si Mia dahil wala man lang itong pinapakinggan. Kahit na sinabi na yun ni Aiden ay wala nang nang-ahas na magkwentuhan pa. Nagpatuloy na lang ding kumain si Mia kesa ang pansinin pa niya ang taong sumisira ng araw niya. Subukan niya lang talagang pag-usapan ang tungkol sa sinabi niya kanina sa harap ng mga kasama niya hindi talaga siya magdadalawang isip na ay subsob ito sa kinakain niya. Tiningnan ni Mia ang mga kaibigan niya dahil bigla na lang naging mahinhin ito sa harap ng pagkain. Napapailing na lang siya dahil alam niyang nahihiya ang mga ito sa boss nila. Mukhang masarap palang kumain kapag maraming kasabay, napaparami rin ang kain ko. What do you think babe? Hindi, mas magandang sa office ka na lang kumain. Diretso niyang sagot sa kanya tiningnan si Aiden. Gusto mo lang ba akong masarili? Babe naman. Nakangiti nitong saad, inis na umirap si Mia dahil sa dumi ng utak ng boss nila. Oh goodness Aiden, yung utak mo linisin mo. Halos humagalpak sa tawa si Aiden dahil sa itsura ni Mia. Napatulala naman ang mga babaeng nakatingin kay Aiden dahil labas na labas ang mga mapuputi niyang ngipin. Ang swerte niya, palagi niyang nakikita ang mga ngiti at tawang yan. Saad pa ng isang babae habang bahagyang nakanganga ang bibig niyang pinapanood si Aiden tumawa. Maging ang mga kaibigan ni Mia ay napapatulala at halos ayaw maniwala na boss talaga nila ang kaharap nila ngayon. Inis na inis ang mukha ni Mia habang si Aiden naman ay wala nang tigil sa ketetawa. Nasisiyahan siyang makita ang itsura ni Mia. You're making me laugh babe? Napairap na lang si Mia, siguro kung hindi lang dahil sa pagpapanggap nila baka isa rin siya sa mga babaeng namamangha ngayong nakikitang tumawa ang isang Aiden Hernandez pero hindi alam niyang acting lang ang lahat. Alam mo kung wala kang matinong sasabihin, mabuti pang ikulong mo na lang ang sarili mo sa office mo, bakas pa rin ang inis sa mukha ni Mia. Well, I can do that basta ikaw ang kasama ko kahit maghapon magdamag pa tayong magkulong. Napangiwi na lang si Mia dahil sa sinasabi ng boss nila ngayon. Tumayo na siya at kinuha ang mga gamit niya, nabuibwizat siya sa boss niyang ginagawa lahat ng biro ang mga sinasabi niya. Babe, wait, babe naman. Mabilis na uminom ng tubig si Aiden saka sinundan si Mia. Pilit niyang hinahawakan ang kamay ni Mia pero inis na inaalis din iyon ni Mia. Ang swerte talaga ni Mia. Akalain mong siya lang ang nakakapagpatawa sa boss nating tigre. Tila naiinggit na wika ni Sarah habang nakasunod ang mga tingin nila kay Aiden at Mia, sobra, pinagpala pa sa pinagpala.
Komento rin ni Annie. Tiningnan ni Stella ang mga babaeng nanunood sa cafeteria na ngayon ay nakasunod din ang mga tingin sa dalawa. O ano, inggit kayo. Tanging si Mia lang ang makakapagpalabas ng ibang side ni Sir Aiden, kaya bago niyo agawin si Sir Aiden, pag-aralan niyo muna kung paanong palimbutan ang matigas niyang puso. Pang-aasar niyang sigaw sa mga ito, nagpatuloy na lang silang lahat sa mga pagkain nila at halos naging usap-usapan sa hotel ang nangyari sa cafeteria. Ang iba ay naiinggit dahil sa labas sila ng hotel kumain. Hindi pa maitago ang kilig ng ibang nakapanood kina Aiden, lalo na ang mga tawa nito na tila naging sirang plaka sa mga pandinig nila. Ilang araw ang lumipas at hindi pa naman binabanggit muli ni Aiden ang tungkol sa proposal niya kay Mia. Ayaw din naman ni Mia na pag-usapan ang tungkol sa bagay na yun dahil baka mawalan siya ng control sa sarili niya, mabatukan niya ang boss niya. Guys, weekend naman bukas, let's go sa bar. Kahit minsan lang naman. Pag-aaya ni Kirsten. Pwede naman, go kayo. Pagsasang-ayon ni Sarah. Binalingan nila si Stella, ganun na rin si Mia. Abala si Mia sa ginagawa niya nang sikuan siya ni Stella. Tandang padamdam. Bakit? Inosente pa nitong tanong kaya napairap pa silang lahat. Tila kasi napakalalim ng iniisip nito. Nakikinig ka man lang ba samin, girl? Nasan ba laman ang isip mo? Pagtataray sa kanya ni Kirsten kaya nilingon ni Mia si Stella nang nagtatanong ang mga mata niya. Bar daw later, gusto mo? O hindi ka papayagan ni Joa? Bakit naman sana hindi? Buhay niya ba buhay ko? I can decide on my own, kaya huwag niyang ang pakialamanan ang mga desisyon ko. Tao rin ako. May buhay. Halos magulat pa silang dahil sa inakto ni Mia. Mia, okay ka lang? Wala naman akong masyadong sinabi sa iyo ah. Natigilan naman si Mia nang marealize niya kung anong sinabi niya kaya nahihiya siyang muling pinagpatuloy ang ginagawa niya. Oo naman, sige sasama ako. Mahina niya ng sagot, nagkatinginan pa silang lahat sa isa't isa dahil mukhang may malalim na iniisip si Mia. Napakibit-balikat na lang sila. Iniisip mo pa rin ba yung proposal sa'yo ni Sir Aiden? Mahinang tanong ni Stella nang nasa malayo ang mga kasama nila. Napabuntong hininga si Mia, paanong hindi niya iisipin ang tungkol sa bagay na yon? Kahit ilang araw nang hindi tinatanong ni Aiden ang tungkol sa bagay na iyon, natatakot pa rin siyang baka tutuhanin niya nga. Kilala niya ang boss nila, ipipilit ang gusto at hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang mga gusto niya. Ano lang ba ang kayang itapat sa kanya ni Mia? Wala, baka kasi tutuhanin niya yon, wala naman akong pakialam sa yaman niya eh. Kahit simple lang yung buhay ko, okay na ako dun, basta ang kasama ko yung alam kong mamahalin ko habang buhay. Tama naman siya, nakaramdam ng awa si Stella sa kaibigan dahil ang problemang ginagawa niyang biro ay malaking epekto pala sa kanya. Hindi kanya naman siguro pipilitin kung ayaw mo, diba? Bossy man siya pero baka gagalanggan pa rin niya ang desisyon mo. Hindi pa rin natin sigurado. Na kay Aiden man lahat ng hinahanap ng isang babae, hindi pa rin niya makita ang sarili niyang ito ang makakasama niya sa buhay. Saka wala namang kasiguraduhan ng kinabukasan nilang dalawa kung pinilit lang ang kasal para lang makatakas si Aiden sa gusto ng mommy niya. Muling napabuntong hininga si Mia, hindi naman na siya inabala ng mga kaibigan niya. Kay pagsapit ng hapon ay hindi niya napinuntahan si Aiden kahit na ilang beses siyang pinatawag nito. Natatakot kasi siyang maiwan silang dalawa lang tapos pag-uusapan ang kasal, ayaw niyang mangyari yon. Mabilis siyang umalis ng penthouse, may posibilidad kasing puntahan siya ni Aiden dahil hindi siya pumunta, hindi siya nagpakita rito ng buong araw. Kung kaya niyang ang iwasan ito gagawin niya eh. Nagkita-kita silang lahat sa harap ng hotel saka sabay-sabay na nagtungo ng bar. Wuhuo, sigaw ni Annie nang sumalubong sa kanila ang maingay na kapaligiran. Nagsasayaw pa ito habang papasok silang lahat. Nailibot ni Mia ang paningin niya, halos lahat ng nandun ay mga binata't dalaga. Kahit maaga pa lang ay marami nang nagsasayawan sa dance floor, halos punuan na rin lahat ng table. Sa mga first time dyan, don't worry, malinis ang bar na ito. Anas ni Kirsten. Iginiya na sila ng mga staff ng bar sa isang available na couch sa kabinigyan ng menu. Pinapanood nila ang mga taong nagsasayawan sa dance floor, may aircon naman sa loob ng bar pero tila iniinit si Mia. Hindi pa rin maalis sa isipan niya ang alok ni Aiden. Wala bang gulo dito? Baka mamaya may mga transactions pala rito ha. Kinakabahang wika ni Stella.
Ano ka ba, malinis ang bar na ito. Puntahan din ito ng mga artista at ibang model. Nakikita mo yung mga grupong yun. Turo niya sa kabilang pwesto kung saan mga nagkakasiyahan at nagsusumigaw ang mga suot nila ng karangyan. Yung babaeng yun, isa siyang female lead sa isang series kasama ang second lead. Yung lalaking nakaharap sa atin, model yun ng isang sikat na kumpanya rito sa Manila. Kaya huwag kayong mag-alala, yung mga security guard dyan na malalaki ang katawan, ang sabi nila mga militar daw dati. Paliwanag ni Kirsten, napatangu-tangu na lang sila pero walang pakialam si Mia sa mga pinag-uusapan nila. Nang ibigay na ang order nila ay kauna-unahang naglagay ng alak sa baso si Mia sa kanya iyon dirdiretsyong ininom. Girl, may problema ka. Hindi ka naman tatakbuhan ng alak eh. Wika ni Sarah, napadighay pa si Mia kaya napangiwi na lang sila. Hindi nila alam kung may problema ba ito o talagang gusto niya lang mag-inom ngayon. Okay lang ako, Teres, sulitin naman natin ang gabing to. Mga nasa tamang edad na tayo pero masyado pa rin nating nililimitahan ang mga sarili natin. Enjoy naman natin ang mga sahod na pinaghihirapan natin. Masigla niyang saad, itinaas pa niya ang basong hawak niya kaya nagsikuha na rin silang lahat ng mga baso nila at naglagay ng alak. Cheers! Let's enjoy the night! Sigaw ni Sarah, sabay-sabay nilang ininom ang alak at nagbigay iyon ng init sa kanilang mga lalamunan. Wow, grabe, ang pait. Si Sarah sa kanangguan ng pulutan nila. Kapag hindi nakatingin kay Mia ang mga kasama niya ay palihim siyang umiinom ng alak. Gusto niyang magpakasaya ngayong gabi, uuwi na lang siya mamaya pagkatapos nito. Kokontrolen na lang siguro niya ang sarili niya sa alak. Hoy Mia, okay ka pa? Namumula na yang pisngi mo eh. Okay lang, huwag niyo akong pansinin. Kaya ko ang sarili ko. Sagot niya kay Annie, pilit na pinapadiretso ang boses dahil ramdam niya na rin talaga ang hilo at init ng alak sa katawan niya. Napapahigpit ang hawak niya sa baso at naibabagsak niya rin ito sa lamesa. Nanggigigil siya sa boss niyang ginagawang biro ang buhay niya. Siya na lang ang naiiwan sa pwesto nila dahil ang mga kasama niya ay mga nasa dance floor na para makipagsayawan sa mga hindi nila kilala. Halos maubos niya ang isang bote ng alak na in-order nila. Ladies drink naman ito at kaunti ang alcohol pero malakas pa rin ang tama sa kanya. Inilibot niya ang paningin niya para hanapin si Stella pero napahinto ang mga mata niya sa bandang counter. Those eyes, why is she seeing Aiden's eyes to this man? Ang mga matang tila nanlilisik na nakatingin sa kanya. Hindi niya inalis ang tingin niya dito sa kakinuha ang baso niyang may laman na alak. Diretso ang mga mata niyang nakatingin sa lalaking nasa counter saka mabilis na nilagok ang alak. Halos mapapikit pa siya dahil parang ibang alak na ang nailagay niya sa baso niya, mas mapait na ito kumpara sa iniinom niya kanina. Nang muli siyang tumingin sa counter ay nawala na ang lalaki kaya napabuntong hininga siya. Hey, why am I seeing him here? Hindi na yata tama ang mga nakikita ko, lasing niya ng wika sa sarili. Maya-maya ay pawisan na bumalik sa pwesto nila ang mga kaibigan niya. Inubos mo yung alak habang wala kami. Sigaw ni Stella, bahagya lang namang ngumiti si Mia at tila nagpapakyut pa ang mga mata nito. Anak ng tokwa ka namang babae ka. Paano ka makakauwi niyan? Galit na talagang saad ni Stella, pare-pareho na silang may tama ng alak pero ibang-iba si Mia dahil tila langgang-langgo na ito. Okay pa ako, you don't have to worry guys, kaya ko pang umuwi. Siguraduhin mo dahil baka kami ang mayari ni Sir Aiden. Nag-aalalang honest ni Stella, tanging ngiti at thumb ups lang ang isinagot ni Mia. Naiiling na lang ang iba nilang kasama, kunot-noo pang tiningnan ni Kirsten ang isang boteng naubos ni Mia. Kalahati pa ang laman nun kanina bago sila umalis pero sed na ngayon. Ibang klase rin pala mag-inom si Mia, hindi mo alam kung ganyan lang talaga siya o kung may problema siya eh. Si Sarah, sa tuwing tinatangkang kumuha ni Mia ng alak ay inilalayo na nila iyon sa kanya. Natatakot silang baka malaman ito ng boss nila at pare-pareho silang mayayari. Maya-maya ay tumayo si Mia, ang akala nila ay pupunta ito ng comfort room pero dumiretso siya sa dance floor. Kaya pa naman niya, bahagya lang siyang nahihilo lalo na sa ilaw ng bar. May ilang mga kalalakihan ang lumapit sa kanya at halos palibutan na siya, gusto niyang sumayaw ngayon kahit na hindi naman siya mahilig sumayaw. Gusto niya lang i-enjoy ang gabi dahil hindi niya alam kung kailan uli ito mauulit. Hi, beautiful lady, do you have someone with you?
Bulong ng isang lalaki sa kanya, lumayo si Mia dahil kahit nalasing na siya ay alam niya pa rin ang ginagawa niya. Ayaw niyang makipagsayaw dahil ang gusto niya lang ay makapagsayaw siya ng mag-isa niya. Subalit kahit na lumayo na siya ay sinundan pa rin siya, napahinto siya sa pagsayaw niya nang hawakan siya sa bewang niya. Tandang padamdam, don't touch me, may diin niyang saad dito pero ngumisi lang sa kanya ang lalaki. I like you, nakangiti nitong saad pero blanko lang na nakatingin sa kanya si Mia. Nawala na tuloy ng gana na magsayaw si Mia kaya akma na sana siyang bababa ng dance floor nang pigilan siya ng lalaki pero napatingin din siya sa isang lalaki na hamarang sa harapan niya. Don't force her to dance with you man, let her go. Wika ng isang lalaki, tiningnan niyong mabuti ni Mia pero hindi niya iyon kilala. Bro, ako nauna makita siya kaya huwag kang hamarang dyan. Saad din ng lalaking pumipilit kay Mia. Gusto mo bang maban sa bar na ito? Alalahanin mong hindi ito katulad ng ibang bar na magagawa mo ang gusto mo. Akma sanang lalapitan si Mia pero hamarang sa harap niya ang isang lalaki pero lalong nagulat si Mia nang may isa pang lalaking hinayla siya palayo sa dalawang lalaki. Get off man, don't you dare to touch my woman. Mapagbanta at may diin nitong saad, napakunot ng noo si Mia. Ang mga katagang yun kilalang kilala niya lalo na ang boses. Pare, wala namang ganyanan, I just want to dance with her. Kung gusto nyo naman pala ng kasayaw huwag nyo nang agawin ang akin. Natutop ni Mia ang bibig niya nang biglang nasuntok ang lalaking nagsabi nun. This woman is mine. Ang boses na iyon, nagbigay ng kilabot sa katawan ni Mia, nakakatakot dahil tila anumang oras ay handa na itong lamapang. Huminto ang tugtugin at sumindi ang kulay puting ilaw sa dance floor. Akma sanang gagantay ang lalaking nasuntok sa sumuntok sa kanya nang matigilan siya. Napalunok siya dahil ngayon, malinaw niya nang nakikita ang lalaking kausap niya. Mr. Hernandez, bumakas sa boses niya ang takot, dahan-dahan na napalingon si Mia sa lalaking nakahawak ngayon sa kamay niya at maging siya ay napalunok. What he is doing here? Tanong niya sa sarili niya, tila ba biglang nawala sa katawan niya ang epekto ng alak nang makita niya si Aiden. Nanlilisik ang mga mata niya dahil sa galit. Don't show me your face anymore or else, I will destroy your company. Yes sir, I'm sorry, I didn't know that she's your woman. Mauna na po ako, mabilis siyang umalis sa harapan ng tatlo, napapailing naman ang isang lalaking pumipigil sa lalaking tumakbo na ngayon. Nilingan niya si Aiden. Next time, better to guard your woman, don't let her to go in the dance floor. She's pretty and every man will be crazy about her. Anas ng isang lalaking tumulong kay Mia saka siya umalis. Mia, sigaw ni Stella kasunod niya na rin ang iba pa nilang kasama. Sir Aiden, sabay-sabay silang nagulat nang makita nila kung sino ang lalaking kasama na ngayon ni Mia. Napalunok silang lahat, tiningnan nila si Mia at hindi na maitatago ang pagkalasing nito. I will take her now, yes sir. Pasensya na po. Sabay-sabay silang sumagot at napayuko, hinawakan na ni Aiden si Mia sa bewang niya saka sila umalis doon. What are you doing here? I am hanging out with my friends. Sigaw ni Mia, diretsyong naglalakad si Aiden at seryoso ang mukha niya. Hanging out with your friends or hanging out with other man? You asshole. Why would I? Hindi ko ginasto kung anong nangyari sa dance floor. Yun na nga, even you didn't like about it but that man. He is enjoying staring at you, you stubborn woman. Pilit na inaalis ni Mia ang kamay ni Aiden sa bewang niya pero masyado siyang mahina para gawin kaya inis niyang nilingan si Aiden. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Hindi kita pinapakialamanan sa buhay mo kaya huwag mo ring pakikialamanan ang buhay ko. Hindi mo pa rin ako pag-aari para pagbawalan ako sa lahat ng bagay. Nakalabas na silang dalawa at binitawan na ni Aiden si Mia. I already told you, you're not allowed to meet a man, to dance with another man Mia while we are pretending. At higit sa lahat hindi kita pinagbabawalan sa gusto mo. Kung ganun, why are you taking me now? I'm still enjoying with my friends out there. Hindi porket kailangan kita, hindi porket kinailangan ko ng pera mo kailangan mo nang gawin ang lahat ng gusto mo sakin. Aiden walang papantay sa yaman mo at kahit na ganito lang ako, I still want to enjoy my life kahit na kailangan kong maging sunod-sonyeran sa'yo.
Mahirap lang ako at pera mo ang kinailangan ko pero huwag mo akong kontrolin. You are allowed to meet another woman, you are allowed to go in this place pero bakit ako hindi? Sige, naiintindihan ko namang bawal akong lumapit o masyadong maging close sa mga lalaki pero huwag mo namang pigilan ang mga gusto ko. It's so unfair. Really unfair Aiden, hindi kita pwedeng pigilan pero ako pinipigilan mo. Mahaba niyang litanya, natigilan si Aiden lalo na nang makita niya ang paglandas ng mga luha ni Mia. Hindi maintindihan ni Aiden ang nararamdaman niya, napayuko na si Mia at humihikbi na ito. He sighed, nilapitan niya na si Mia sa kanya ito niyakap at hinaplos ang likod niya. I'm sorry if you're feeling this way, I didn't mean Mia. I'm sorry, please stop crying. Nakikiusap at malumanay niya ng wika pero patuloy pa rin sa paghikbi si Mia. Alam ni Mia na malaki ang utang na loob niya kay Aiden pero ayaw pa rin niyang kinokontrol ang buhay niya lalo na ang alok na kasal ni Aiden na gamulo sa isipan niya ng ilang araw. Natatakot siya sa bagay na iyon. Hindi niya alam kung anong ikinatatakot niya, hindi niya maintindihan ang sarili niya. Kumalas sa pagkakayakap si Aiden sa kanya hinakawan sa magkabilang balikat si Mia. Let's go home, mahina niyang aniya rito, pinunasan niya ang mga bakas ng luha sa mukha ni Mia sa kanya ito pinapasok sa loob ng kotse niya. Pareho na silang tahimik na tinatahak ang daan patungong hotel. Sa labas nakatuon ang paningin ni Mia at dahan na siyang hinihila ng antok niya. Nililangon naman siya paminsan-minsan ni Aiden, hindi mapigil ang mapabuntong hininga ni Aiden dahil iba na pala ang iniisip ni Mia sa kanya. You are allowed to meet another woman, you are allowed to go in this place pero bakit ako hindi? Tandang padamdam kudlit. Muli niyang narinig sa isipan niya ang sinabing iyon ni Mia. Naalala niya ang nangyari noong isang araw kung saan may isinakay siyang isang babae sa kotse niya at nakita iyon ni Mia. Ang babaeng iyon ay isa sa mga kapartner niya at walang special na namamagitan sa kanilang dalawa. Nang makarating sila ng hotel ay dahan-dahan niya nang binuhat si Mia dahil nakatulog na ito. Napatitig pa siya sa mukha ni Mia, tila isang anghel, malakas sa panlabas pero mahina sa loob. She's fragile at madali lang siyang mabasag. Napapatingin sa kanila ang mga empleyado at bakas ang inggit subalit may kilig sa kanila dahil buhat-buhat ni Aiden si Mia na tila bagong kasal. Sir, gulat na Yuzel ni Raul nang makita niya ang boss niya. Open the penthouse elevator. Maautoridad nitong utos na mabilis namang sinunod ni Raul. May sariling elevator ang penthouse kung saan diretsyo na ito sa mismong pintuan ng kwarto. Pumasok na doon si Aiden at mahimbing pa ring natutulog si Mia. I'm sorry if I need to drag you in this situation but I will make sure to make you happy Mia. Saad niya, nang bumukas ang elevator ay pahirapan pa siyang pindutin ang passcode ng penthouse dahil buhat-buhat niya si Mia, hindi niya naman ito pwedeng bitawan. Nang mabuksan niya na ang pintuan ay ipinasok niya na sa kwarto si Mia, inayos niya ang pagkakahiga ni Mia sa kanya ito kinumutan. Aalis na sana siya nang maisipan niyang maupo saglit sa gilid ng kama ni Mia. Inayos niya ang mga buhok na sumabog sa mukha ng dalaga. What do I need to do? Am I pressuring you? Am I that scary for you to not like me? Napatigil si Aiden nang marealize niya rin ang sinabi niya. Why am I telling this anyway? Aniya pa sa sarili kaya muli siyang napabuntong hininga. Minsan pa niyang nilingon si Mia at bahagyang ngumiti. Iniisip kung siya ba ang dahilan ng pag-inom nito ngayon, tila hindi kasi siya yung babaeng mag-iinom ng walang dahilan. Ma, rinig niyang wika ni Mia, napatingin na lang si Aiden sa kamay ni Mia na nakahawak na ngayon sa kamay niya. Please don't leave me, please stay. Nakikiusap nitong Saad, alam niyang nananaginip na si Mia. Hinaplos ni Aiden ang kamay ni Mia kaya mas lalong humigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Mia. Good night Mia, have a nice dream. Anas niya sa kadahan-dahan na inalis ang kamay ni Mia sa kanya. Masakit ang ulong bumangon si Mia, ramdam pa rin niya ang pagkahilo. Napapikit na lang siya nang malasahan niya ang alak nang dumighay siya. Gross, aniya pa dahil sa maasim na mapait na panlasa niya. Inalala niya naman kung paano siya nakauwi. Si Aiden, he's there last night. Wika niya nang maalala niya ang nangyari kagabi, napabuntong hininga na lang siya. Wala naman siyang ginawa kagabi para mahiya, she is just stating the fact. Halos hindi kaya siya makaisip ng maayos dahil sa gumugulo sa isipan niya.
Mabuti nga at hindi pa naman binabanggit ni Aiden sa kanya ang alok nitong kasal. Bumangon na siya sa kama saka nagtungo ng Cree para makaligo na, weekend naman ngayon kahit magkulong siya maghapon dito sa penthouse. Gusto niya na lang humilata maghapon pero kailangan niyang lagyan ng laman ang tiyan niya. Nakaramdam siya ng ginhawa ng Dam Aloy sa katawan niya ang malamig na tubig. Mabilis lang siyang naligo dahil nagugutom na talaga siya. Pababa na siya ng hagdan nang mapakunot ang noo niya, naaamoy niya ang mabangong amoy ng pagkain. May kasama ba ako rito? Tanong pa niya sa sarili niya, dumiretso na siya sa kusina at mula sa pintuan ay kita niya si Aiden na nakatalikod at abalang nagluluto. Nakasuot pa ito ng pink apron pero walang suot na pangitaas. Napalunok si Mia, ano ba talaga ang inihahanda ni Aiden ngayon para sa umagan? Ang mga pandesal niya o ang iniluluto niya? Iniwas niya ang paningin niya saka dumiretso sa fridge para manguha ng malamig na tubig. Dito ka ba natulog? Tanong niya kahit na medyo naiilang siya lalo na sa ayos ni Aiden ngayon. Ano ba kasing naisipan niya at nagluto siya nang wala man lang pang itaas? Maupo ka na dyan malapit na itong maluto. Bahagyang napataas ang kilay ni Mia dahil parang nawala ang pagiging bossy na boses ng boss niya. Tila ba kung kausapin siya nito ngayon ay para silang close. Tiningnan ni Mia ang nakahain sa lamesa at napaawang na lang ang bibig niya. May kasama pa ba tayong dalawa na kakain? Wala, bakit? Bakit parang nagmistulang piyesta sa atin ngayon dahil sa dami ng niluto mo? Mauubos ba natin ito ng tayong dalawa lang? I don't know what's your favorite kaya niluto ko na kung anong pwedeng ulam sa umaga. Napapailing na lang si Mia dahil nagsasayang ng pagkain ang boss niya, mabuti sana kung walang nagugutom sa labas. Matapos na magluto ni Aiden ay inilagay niya na sa small bowl ang ginawa niyang sabaw sa kanya ibinaba malapit kay Mia. Maganda yan para pangtanggal ng hangover, also drink this medicine after we eat para matanggal ang sakit ng ulo mo. Ibinaba niya ang isang uri ng gamot, hindi naman alam ni Mia kung anong gamot yun, may tiwala naman siya sa boss niya. Hindi naman siya siguro nito lalasunin sa pamamagitan ng gamot. Tahimik silang kumain, napapatingin paminsan-minsan si Mia kay Aiden pero tahimik itong kumakain. Inaalala niya kung galit ba ito dahil sa mga sinabi niya kagabi. Tuldok-tuldok. Hindi naman siya nagsisisi kung anong mga nasabi niya kagabi, iniisip niya lang baka nagalit doon si Aiden. Nang humigop siya ng sabaw ay halos mahiya ang ginawa niya para kay Aiden nung nakaraan. Sakto ang asim ng sabaw na gawa niya at nakakapagbigay ng magandang pakiramdam. Hindi niya akalain na masarap pala magluto ang boss niya dahil ang akala niya ay nagpapaluto na lang talaga ito lalo na at mayaman sila. About last night, pag-uumpisa ni Mia kahit na nahihiya siya, mas lalo kasi siyang kinakabahan kapag hindi nagsasalita ang boss niya eh. There's nothing about last night so let's not talk about it. Nakagat tuloy ni Mia ang pang-ibaba niyang labi dahil baka nga galit talaga sa kanya si Aiden. Gusto niya na tuloy batukan ang sarili niya, malamang talagang magagalit yun lalo na question niya ito. Pero nawala ang mga iniisip niya nang matamis nang umiti sa kanya si Aiden. Wala ka namang gagawin ngayon diba? Let's date. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ni Mia, may nangyari ba kagabi na hindi niya alam? Para kasing biglang bumait ngayon si Aiden. May pad-ate date pa itong nalalaman at bigla na lang ngumingiti. Hindi rin siya nito sinisigawan, ni hindi man lang ipinapakita ang pagiging bossy nito ngayon. May sakit ka ba? Ang salitang dapat nasa isip niya lang ay nasabi niya. Hindi niya na lang ipinahalata iyon. I'm perfectly okay. Kunot noong sagot ni Aiden. May asteroid bang nahulog kagabi habang tulog ako tapos tinamaan ka? Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ni Aiden dahil hindi niya maintindihan si Mia. What? I don't understand. There's no asteroid last night. Bakit parang nawala yung dating Aiden? Para kasing hindi ikaw eh. Gusto ko lang bumawi, I'll wait you in the sofa. Rest for a while then let's go at 10. Iyon na lang ang sinabi niya saka uminom ng tubig at umalis na. Nagtatakang nakasunod ang tingin ni Mia sa kanya. Nagtataka sa ikanikilos nito, para kasing hindi siya yung Aiden na masyadong boss. Galit kaya talaga ito sa nangyari kagabi. Naipilig na lang ni Mia ang ulo niya saka nagpatuloy sa pagkain niya. Halos maubos niya ang sabaw na ginawa sa kanya ni Aiden dahil sa sarap nito.
Ininom niya na rin ang gamot na ibinigay sa kanya kanina, sa kanya inayos ang pinagkainan nila. Paakyat na siya ng kwarto niya, pansin niya naman si Aiden na nakahiga sa sofa habang ginawang unan ang dalawa niyang kamay. Wala kaya itong gagawin ngayon? Hindi na lang masyadong pinansin ni Mia at umakyat na siya sa kwarto niya. Inihiga niya ang sarili sa kama at gaya ni Aiden ginawa niya ring unan ang dalawa niyang kamay. Iniisip kung ano na naman kaya ang nak-e ng boss niya ngayon dahil bigla na namang bumait. Hindi mo talaga mahuli ang ugali niya hindi mo maintindihan dahil pabago-bago. Hindi mo alam kung mabait ba siya o matapang, masungit at walang pakialam sa mga nasa paligid niya. Naguguluhan tuloy si Mia, mali lang ba siya ng pagkakakilala sa boss niya? Kapag nakikita niya kasi ito dati ay palaging nakakunot ang noo, minsan pa niyang naabutan na sinisigawan ni Aiden ang isa sa mga staff ng hotel, isama mo pa ang mga naririnig niya sa ibang lalaking empleyado, pero bakit iba ang nakikita niya ngayon na magkasama sila? Oo, masungit ito, masyadong bossy pero may pakialam sa'yo, nag-aalala sa'yo. Hindi ko tuloy siya maintindihan. Wika ni Mia sa katumagilid ng pagkakahiga. Masyado niyang itinatago ang nararamdaman niya, ganun ba talaga ang mga mayayaman? They are not allowed to make friends dahil may malaking responsibilidad na naghihintay sa kanila. I pity him if that's so. Porsyento ipinikit niya na ang mga mata niya, kahit na nabawasan ang hilong nararamdaman niya hindi pa rin maalis ang sakit ng ulo niya. Kukurap-kurap ang mga mata niyang tiningnan ang oras nang magising siya. Halos mapabaliktad pa siya sa hinihigan niya, ang akala niya ay napasarap na ang tulog niya pero 9:30 pa lang naman. Naalala niya naman ang sinabi kanina ni Aiden na hihintayin siya nito ng 10. Nagtungo na siya niya para muling makaligo uli. Hindi naman siya makakatulog ng maghapon kaya mas maganda na sigurong sumama siya kay Aiden. Nagsuot lang siya isang wide leg pants saka saktong haba ng damit. Okay na siguro ito, minsan pa niyang sinipat ang sarili niya sa salamin saka siya lumabas ng kwarto. Hindi niya naabutan si Aiden sa sofa kaya inilibot niya ang paningin niya. Nasaan yun? Tiningnan niya sa kusina kung nandun ba siya pero wala ito dun, nagtungo na rin siya ng veranda pero wala si Aiden. Napabuntong hininga siya, baka umalis na. Bumalik siya sa loob, hindi niya naman kabisado ang penthouse para hanapin pa niya ito. Naupo na lang siya sa sofa saka dun naghintay. Ilang minuto na ang lumipas pero hindi pa rin niya nakikita si Aiden. Kung umalis na ito pwede namang siya na lang ang lumabas. Hey, let's go. Rinig niya sa boses ni Aiden, tiningnan niya kung saan lumabas si Aiden, napakunot na lang ang noo niya dahil bookshelves ang nasa likod ni Aiden. Oh, I have a secret room here, turo niya sa likod niya, nababasa niya ang pagtataka sa mukha ni Mia. Tumango si Mia saka tumayo at sinundan niya na si Aiden. Sabay silang sumakay ng elevator, kung saan silang tatlo lang ang may access, Aiden, Mia at Raul. Nilalaro ni Mia ang mga daliri niya because this is their first date even it is just part of their pretending. Kinakabahan tuloy siya dahil baka gaya ni Jackson may boring si Aiden kapag si Mia ang kasama niya. Natigil siya sa paglalaro sa mga daliri niya nang hawakan ni Aiden ang isa niyang kamay saka sila lumabas ng elevator. Halos napapatingin ang mga staff sa elevator na pinaglabasan nilang dalawa. Ni minsan walang ipinasok na babae si Aiden sa elevator ng penthouse at si Mia pa lang ang kauna-unahan kaya hindi nila maiwasang hindi mainggit. Napapahigpit ang hawak ni Mia sa kamay ni Aiden dahil sa mga nakakailang tingin ng mga guest. Unti-unti naman ang nasasanay ang mga empleyado ng hotel sa kanilang dalawa pero ang mga guest ay hindi. Taas kilay pa nilang pinapasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa si Mia. Where do you want to go? Tanong ni Aiden nang makasakay silang dalawa. Ano pa ba ang hindi mo nararanasan simula bata ka na gusto mong subukan puntahan? Balik na tanong naman ni Mia, napaisip si Aiden pero napailing din. Wala kasi siyang masyadong childhood memories dahil maaga siyang iminulat sa mundo ng negosyo. Teresa Mall. Sinunod ni Aiden ang sinabi ni Mia kahit nagtataka siya kung anong gagawin nila doon ay sumunod na lang siya. Si Mia naman ngayon ang humawak sa kamay ni Aiden at hinayla ito papasok sa arcade. Napapatingin si Aiden sa kamay ni Mia, hindi simpleng holding hand ang pagkakahawak sa kanya ng dalaga dahil magkasalikop ang mga bawat daliri nila. Nakapunta ka ba dito dati? No, ano bang meron dito? Inilibot ni Aiden ang paningin niya at tila playground ito para sa kanya.
He never came here before. Anong buhay ba meron ka? You didn't enjoy your childhood time. Kunot noong tanong ni Mia. I only spent my time with books. Oh, never mind. Books and your only books. Let's go. I know you will like this. Naguguluhan man kung anong gagawin nila dito ay nagpahila na siya kay Mia. Hindi ba dapat at siya ang babawi pero bakit parang si Mia pa ang babawi ngayon? Nagtungo silang dalawa sa counter para bumili ng mga tokens, kunot noo pang tinititigan ni Aiden ang mga token dahil nagtataka siya kung ano bang mabibili nila dito at kung bakit iba ang pera nila dito sa pera sa labas. Hinayla ni Mia si Aiden saka sila nagtungo sa basketball, naglaglag siya ng ilang token. Marunong ka naman nito diba? Of course I am, napatango si Mia. Nang maglaglagan ang mga bola ay sabay silang nanguanon sa kanauna nang mag-shoot si Mia. Sumunod naman si Aiden. Bilasan mo kaya, may oras yan oh. Anas ni Mia saka muling nanguan ng bola, sunod-sunod ang pag-shoot niya kaya ginaya na siya ni Aiden. Habang tumatagal ay na-enjoy na ni Aiden at mas lalong bumibilis ang pagkilos niya para mag-shoot ng mga bola. Pareho na silang tumatawa ngayon at medyo hinihingal. Hindi akalain ni Aiden na masaya palang maglaro sa ganitong lugar. Mas lalong bumibilis ang shoot nila kapag malapit na silang maubusan ng oras. Nang matapos sila ay hinintay ni Mia ang paglabas ng tiket. Nagtataka pang tiningnan ni Aiden si Mia dahil kung ano ang sinisilip nito, maya-maya ay naglabasan ng sunod-sunod ang mga tiket dun sa kahinayla ni Mia. What's that? Kunot noong tanong ni Aiden, tuwang-tuwa pang itinitiklap ni Mia ang mga tiket. Tiket ito, kapag marami kang na-shoot mas maraming tiket. Kapag marami kang naipon na tiket pwede mo itong ipalit dun sa counter kung anong gusto mo basta maabot ng tiket mo yung minimum number ticket nila. Bakit ngayon mo lang sinabi, let's play again? Napangiti naman si Mia, muli siyang naghulog ng token. Inilihis na ni Aiden ang suot niyang half sleeve ng damit niya para mas makabuelo siya. Teka lang, hindi tayo makakashoot kung sabay tayo dapat magkasunod lang. Anas ni Mia na sinunod naman ni Aiden. Medyo pinagpapawisan na sila dahil sa ginagawa nila. Nang maglabasan ang mga tiket ay si Aiden naman ang nanggua. Pwede na ba itong ipalit? Nakagat ni Mia ang pang-ibaba niyang labi para pigilan ang tawa but in the end she burst in laugh. Ha, alam mo nakakatuwa ka. Wala ka talagang kaalam-alam dito. Anong makukuha mo dyan? Candy. Kailangan muna nating ipunan dapat makuha natin yung malaking teddy bear. Turo ni Mia sa malaking teddy bear na nakasabit.